Sinabi naman ni Security Consultant Jose Custodio na posibleng sinadya ng China ang pagpapalathala ng tula ukol sa Pilipinas. Ayon kay Custodio, kung pagbabatayan ng kasaysayan, ginagamit ang mga tula sa pagtatago ng mga mensahe. Kabilang nito, ikinababahala ang AFP ukol dito. Si Wayway makalma sa detalye. Walang koneksyon ng mga tulang ginawa ng China patungkol sa issue ng West Philippine Sea. Ito ang nilabas sa pahayag ng Chinese Embassy patungkol sa kanilang nilathalang isang bayad na pahina mula sa isang pahayagan kamakailan. Nila nais lang umano nilang ipakita sa mga Pilipino ang kanilang kultura sa pamamagitan ng tula at bersikulo. Kanila lamang nilabas ang kanilang sariling opinyon ukol sa South China Sea. Para naman kay Jose Custodio, isang military consultant at historian. Ito ay sinadya ng kanilang gobyerno na ilagay ang isang tula na tila nagbabanta sa ating gobyerno. Ang unang titignan dito ay, naglagay tayo ng poem na ganito. Anong ibig sabihin ng poem na to? Ano kaya magiging effect nito sa magbabasa nito? No? So, huwag niyo lang sabihin na sa lahat ng poems sa pipiliin nila, yun pa ang poem na tungkol sa Oriole na nandun sa likod. Tapos i-explain pa nila na in literal explanation, bibigyan pa nila ng literal explanation na dahil daw sa makikitid ng utak, meron mga panganib na pwedeng mangyari. Sasabihin na lang ngayon na coincidence lang yun. Kung ganun na lang, dapat nilagay na lang nila si Hello Kitty o si Monkey King. Dahil anya sa kasaysayan ay karaniwang ginagamit ang mga tula para magbigay ng tagong mensahe. So magbubulag-bulagan tayo sa maniniwala lang tayo sa sinasabi ng China. Dapat ang China, responsable din sila sa pinanggagawa nila, tinalabas sila sa dyaryo. Lalo na may track record din sila sa kasaysayan na ang gumagawa sila ng ganyan klase mga cryptic messages para mag-issue ng threats. No? Not confidence building. Para naman sa AFP, hindi sila nababahala o wala silang nararamdamang banta base sa kanilang pahayag. Gayunman, umaasa ang militar na wala sana itong ibang ibig sabihin at kanila naman tinatanggap ang pahayag ng Chinese Embassy ukol rito. Hopefully, it is a categorical statement on their part. So, thank you very much. So, it clarifies a lot of things. So, hopefully, it is not a coded threat or a veiled threat of some sort as what was announced by some analysts. We take a middle ground and just continue to prepare for any eventuality. But just the same, we are a peace-loving nation. We are not here to start any fight of some sort, but to just keep a good watch on what is essentially and rightfully ours. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako ay Makalma.